Muli po, magandang gabi sa inyong lahat. Tayo po ay nandito muli sa ating pag-aaral sa pagpapatuloy natin ng talakayan sa ating daily live devotion. Ito po muli ay buhat sa Touching Lives Christian Church dito sa Santo Tomas, Batangas. Ito po ay araw-araw nga nating ginagawa tuwing alas 7 ng gabi at normally natatapos tayo ng 7:30, 7:35. So araw-araw po ito at sa gabi pong ito tayo ay nasa Isaiah pa rin, Isaiah chapter 25 verses 8 to 9. Kagabi ay natapos natin ang verses 6 and 7. So tayo po ay magpapatuloy sa ating pagtalakay sa gabi pong ito. Salamat sa inyong lahat na makakasama sa pagtalakay sa pag-aaral natin sa gabi pong ito. Ayan. Okay, so tayo po muna ay sumandaling manalangin bago tayo magpatuloy sa ating pag-aaral. Magandang gabi, Kim, sa iyong pagsama. Pray po tayo. Ama naming Diyos na dakila sa lahat. Salamat pong muli, Panginoon, sa pagpapatuloy na pagbibigay sa amin ng oras na ito. Araw-araw tuwing sasapit ang alas 7 upang kami makapagpatuloy na mag-aral ng iyong mga salita. Salamat sa provision ng karunungan, sa opportunity, sa technology na ginagamit mo upang kami ay patuloy na makapagtalakayan. Bagamat physically hindi kami nagkikita-kita, pero ito kami, Panginoon, at nagkakaugnay-ugnay sa pag-aaral ng iyong salita. Patuloy mo kaming samahan ngayong gabi, ikaw po ang magturo sa amin, Ama, at maging kalugod-lugod sa iyo ang aming talakayan. Pagpalain mo kami pangunahan, lalo na po ang mga magjo-join sa aming pag-aaral. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Okay, maraming salamat pong muli. Magandang gabi, Pastor Claude at Ate Josie. Salamat pong muli sa inyong pagsama. Yan. Okay, so tayo po ay nasa chapter 25 pa rin, verses 8 and 9. Noong kagabi ay natalakay natin ang verses 6 and 7 at ito ngay tumalakay doon sa isang napaka-ingranding piging o kaya ay handaan, feast na pinangunahan o gagawin ng Panginoon doon sa bundok ng Sayon, kung saan kaniyang iniimbitahan o isasama sa piging ang lahat ng mga taong mananampalataya, lahat ng taong sumunod na nampalataya sa Kanya, nagbigay ng kanilang buhay, nagtiwala, at sa bandang huli ay naiwanan o hindi nagsawa ng pagsunod at paglilingkod sa Kanya. So ito po'y tumutukoy doon sa mga hintil na unay nanarapture at doon sa mga Israelita na ilinigtas niya, kasama yung mga remnants of Israel na naligtas sa panahon ng kapighatian o yung Great Tribulation. So pinagsama-sama ito ng Panginoong Hesus doon sa bundok ng Sayon at nandoon yung piging na mangyayari o magaganap sa araw na iyon, sa pagkakataon na iyon. Sila ay magkakasama-sama at magbibigay ng kapurihan sa Panginoon. Yan. Sila ay sama-samang mag-aalay ng papuri at sinasabi nga doon sa verse 1 ng chapter 25 na sila ay mag-aawitan, sila ay magpupuri. Definitely merong napakalaking pagdiriwang. Ano ba yung pagdiriwang na ginaganap? Unang-una, ito yung tagumpay ng Panginoong Diyos laban sa kasamaan. Totally nawala na, naalis na niya sa mundo yung kasamaan, natalo na ang kasamaan. At yung tagumpay ng mga taong ilinigtas sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesus, finally, nakamit na nila, ipinagkaloob na ng Diyos sa kanila yung buhay na walang hanggan. So ito po yung dahilan kung bakit mayroong piging, mayroong pagdiriwang. At napag-usapan natin kagabi na yung piging na ginaganap ay simbolo rin ng kasaganaan, ng kaunlaran, spiritually and pwedeng physically. Yan. Okay, magandang gabi sa kay Jason Kaponga. Magandang gabi at syempre kay Mami Oshi at kay Kim uli. Okay, so sa gabi pong ito, ating pag-uusapan naman ang verse 8 at verse 9. Sabi sa verse 8, lubusan ng pupuksain ng Panginoong Yahweh ang kamatayan at papahirin ang mga luha sa kanilang mga mata. Aalisin niya sa kahihiyan ang kaniyang bayan. He will swallow up death in victory, and the Lord God will wipe away tears from all faces.
and the rebuke of his people shall be take away from of all the earth, for the Lord hath spoken it. Ang sentrong tema ng talatang ito ay tagumpay laban sa kamatayan at mga pagdurusa. So kung maaalala natin, kahapon tinalakay din natin na lalamunin ng Panginoong Diyos ang kamatayan. He will swallow the death. Ibig sabihin, aalisin na niya totally ang kamatayan sa mundo. Yung lahat ng mga taong nanampalataya sa kanya, definitely wala nang mararanasang kamatayan. It will be life towards eternity. Ito na yung buhay na walang hanggan na ipinangako sa atin nung panahong tayo ay manampalataya sa Panginoong Hesus. Ipinapakita dito ang malinaw na paglalarawan ng kapangyarihan at otoridad ng Diyos laban sa puwersa ng kadiliman at kasamaan. Ipinapahayag nito ang tagumpay hindi lamang sa pisikal na kamatayan, kundi sa espiritual na kamatayan na rin. Wala nang espiritual na kamatayan, wala nang pisikal na kamatayan, buhay na walang hanggan towards eternity. At pagkahiwalay sa Diyos na dulot ng kasalanan, hindi na tayo mapapahiwalay sa Diyos. Yung binabanggit doon sa Romans chapter 8 na walang makapaghihiwalay sa atin, finally ito na magaganap na, hindi na tayo totally mahihiwalay sa Diyos, no? Kasama na natin siya at siya yung mangunguna mismo sa ating pananatili dito sa lupa, sa buhay na walang hanggan. Ito'y nagsasalita tungkol sa sukdulang tagumpay ng plano ng Diyos sa pagtubos at pagpapanumbalik at ang pagkatalo ng lahat ng sumasalungat sa kaniyang kaharian. Kagabi, ito ang katuparan ng tinatawag natin sa awitin na sukdulang biyaya ng Panginoong Diyos. Kung aalala ng nakikinig dito at nanonood, mayroong isang awitin na sukdulang biyaya. So ito yung katuparan ng lahat ng ito. Ang unang biyaya ay nakamit natin nung tayo ay manampalataya, nagkaroon tayo ng kasiguraduhan ng kaligtasan. And this is the last part, the culmination, the final part na yung pangakong sukdulang biyaya, makakamit na natin. So ito po sa huling panahon, pagkatapos ng Great Tribulation, pag tayo ay naandoon na sa kalangitan at kasama tayo na ng Panginoon, iniligtas na tayo, bababa tayo sa lupa at makakasama niya tayo doon sa Millennial Kingdom na kaniyang itatayo. Okay. Kagabi ay nabanggit din natin sa pagtalakay ang mga salitang lalamunin ng Diyos ang kamatayan. Inulit ito na ipahayag sa talatang ito sa salin sa King James Bible. Sa magandang balita, Biblia, ang ginamit ng mga salita ay lubusang pupuksain. Doon sa King James ginamit yung He will swallow up death in victory. Yan. Nangangahulugan ito na uubusin, ulubos ng aalisin ng Panginoon ang kamatayan sa mundo. Inilarawan din sa talatang ito ang pagtatapon sa saplot ng mga tao na nakamit natin simula nang magkasala si Adan sa unang pagkakataon. Magandang gabi kay Tina Cabrera Garcia. Salamat po sa inyong pag-join. Sa panahong ito, lubusan ng tatanggalin ng Panginoon ang mga damit na iyan na sumisimbolo pa rin sa kasalanan. Ang katotohanan nito ay dahil mawawala na tayong mga tao sa kalalagayang mortal o pisikal. Sa panahong ito, ang mga taong nabubuhay ay pawang mga mananampalataya o mga taong mayroon ng buhay na walang hanggan. Malinaw na hindi na mangangamatay, sa halip ay mabubuhay na ng walang hanggan. Gaya rin ng nabanggit kagabi, ipapatupad ng Panginoon sa panahong ito ang lubusang kaligtasan at ang katuparan ng pangakong ibinigay niya sa mga taong nanampalataya sa Kanya. Ito ay ang binabanggit din Apostol Pablo sa unang Korinto chapter 15, 51 to 56. Basahin natin ito.
Sa verse 51 ng chapter 15 ng unang Korinto, sabi dito, isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo. Hindi lahat tayo'y mamamatay, ngunit lahat tayo'y babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trumpeta. Sapagkat sa pagtunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. Ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok. At ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi namamatay. Kapag ang nabubulok ay napalitan na ng di nabubulok at ang mga kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan, matutupad na ang sinasabi sa kasulatan. Nalupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan at ang kapangyarihan ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Okay, magandang gabi kay Kuya G-Boy, kay Pastor G-Boy, Kiloy Sam Talisay, at syempre si Ate Cathy Fronda, at si kapatid na Edgar Bautista, buhat sa Taguig. Salamat sa inyong pagsama sa ating pagtalakay. Ang mga salitang papahirin ng lubos ang mga luha ay mababasa din natin sa Aklat ng Pahayag or Revelations, chapter 7 verses 17 at chapter 21 verses 3 and 4. Sabi sa Pahayag 7:17, sapagkat ang korderong nasa gitna ng trono ang magiging pastol nila. Siya ang gagabay sa kanila sa mga bukal ng tubig na nagbibigay buhay, at papahirin ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata. Ang talatang ito ay naglalarawan ng isang kamangha-mangha o kahangahangang sandali ng sukdulang biyaya na ginawa ng Diyos. Ang sandaling ito ay nangyayari sa piging na naglulunsad ng paghahari ng Panginoon sa buong mundo. Yung piging na binabanggit natin, yung gathering, yung feast doon sa Mount Zion. Ang kahangahangang biyayang ito ay naging posible dahil ang mismong hari na nilamon ang kamatayan ay siyang namatay sa krus upang bayaran ang multa ng bawat tao para sa kanilang sariling kasalanan. Ang katarungan ng Panginoon ay natupad sa pagkamatay ni Jesus, at ngayon ang lahat ng nagtiwala sa Kanya bilang tagapagligtas ay tatanggap ng kapatawaran ng Diyos sa kanilang kasalanan. Ang mga tumanggap sa kaloob na ito ng kaligtasan ay magiging malaya na sa pagkakahawak sa kanila ng kamatayan o yung binabanggit na kapahamakan. Doon sa John 3:16, kung maalala natin, anong sabi doon? Ang sino mang sumampalataya sa Kanya hindi na mapahamak kung hindi magkakaroon na ng buhay na walang hanggan. So yung kamatayan at kapahamakan na binabanggit doon, sa pagkakataong ito, sa katuparan ng propesiya ng chapter 25, ay mawawala na totally yung kamatayan doon na binabanggit. Ang kalayaang iyon ay magiging opisyal sa panahong ito matapos na winasak ng Panginoon ang kamatayan. Mula sa panahong ito, mawawala na ang kamatayan magpakailanman up to eternity. Inalis niya ang nakakasagabal na takip na humahadlang sa pagkilos at pagtatagumpay ng mga tao sa kanilang buhay. Sa panahong ito, wala na ang mga hadlang dahil ang mga taong natira sa kaharian ay pawang mananampalataya. At gaya ng nabanggit, wala na ang kamatayan at kahihiyan ng mga tao. Inilarawan ni Isaias na lubos na papahirin ng Panginoon ang mga luha ng pagdadalamhati sa lahat ng mukha. Binabanggit din ang pagpapahid ng luha sa Aklat ng Pahayag, chapter 21, verses 3 and 4. Ganito ang sinasabi. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Tingnan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Maninirahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Diyos mismo ang makakapiling nila at saka ang magiging Diyos nila at siya ang magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Ang mga talata pong binasa natin ay galing sa Magandang Balita, Biblia. Ito ang katapusan ng kahihiyan. Hindi na mabubuhay ang bayan ng Diyos
sa ilalim ng kadustaan ng kanilang sariling makasalanang mga pagpili. Maaalala natin, yung mga Israelita o tayong mga mananampalataya, kahit tayo nanampalataya na sa Panginoong Hesus, nandito pa rin tayo sa lugar o sa kapanahunan na nasa paligid natin ang kasalanan. At maraming pagkakataon na tayo natatalo, tayo bumabagsak, nakakagawa pa rin ng mga mali at kasalanan at hindi pagsunod sa Panginoong Diyos. Pero pagdating ng panahon na to, dahil nilamon na, inubos na ng Panginoon ng kasalanan, wala nang mangyayaring kasalanan sa mundo. Totally ay mafulfill na yung alienation from a sinful world. Wala na tayong makikitang kasalanan sa mundo sa panahong ito. Totally ay puro kagandahan, puro katiwasayan, at ang Panginoong Hesus mismo ang ating kasama na nangunguna sa atin. Parang magiging katuparan na yung siya yung magiging pastol natin, siya ang maglilid sa ating lahat. Yan. Ang kasalanan ay magwawakas at ang mabigat na pasanin ng ating makasalanang mga pagpili ay mawawala kasama nito. Wala ng kamatayan, wala ng panunumbat. Ang pahayag na papahirin ng mga luha sa buong mukha ay isang malalim na larawan ng kaniyang pangangalaga at habag para sa mga taong sa kanya ay nanampalataya. Ito'y nagsasalita sa personal at matalik o malalim na kalikasan ng relasyon ng Diyos sa sangkatauhan at ang kaniyang pagnanais na magdala ng kagalingan at kaaliwan sa mga nagdurusa at nahihirapan. So, totaling fulfillment ang mangyayari sa buhay natin. Ngayon kapatid, nakakaranas ka ba ng paghihirap o pagdurusa o mga kabigatan at mga kaapaitan sa buhay? Ang talatang ito ay nagbibigay ng sukdulang pangako at nagbibigay ng kagaanan sa pamamagitan ng sukdulang pangako ng kaayusan at pagbabago. Ang lahat ng kahirapan at mga pagdurusa na iyong nararanasan sa kasalukuyan ay uubusin ng Panginoon. Subalit lubos na mahalaga ang tunay na pagtitiwala at pananampalataya sa Kanya. Ilagak mo ang iyong pananampalataya at pag-asa sa Panginoong Diyos lamang. Tanging siya lamang ang makakapagbigay sa iyo ng walang hanggang pag-asa at pagkalinga. Binabanggit sa talatang ito rin ang salitang kahihiyan o sa Ingles ay disgrace na binabanggit sa huling pangungusap sa talatang ito. At ito'y tumutukoy sa kahihiyan at kadustaan na dinanas ng bayan ng Diyos dahil sa kanilang kasalanan at pagdurusa na ipinangako ng Diyos na ganap na aalisin. Nangangahulugan ito ng pagpapanumbalik ng dignidad at karangalan sa kaniyang bayan at ang pag-alis ng anumang bagay na nagdudulot ng kahihiyan. Sinasalamin nito ang pagnanais ng Diyos na dalhin ang kabuuan at pagkakumpleto sa kaniyang mga tao, kapwa individual o grupo o sama-sama. Muli kumakatawan ito sa katapusan ng lahat ng negatibo o masasamang resulta o kahihinatnan ng kanilang mga mali at makasalanang gawain. At nagpapakita ng simula ng isang bagong panahon ng pagtubos at kaluwalhatian. Nag-iiwan ang talatang ito ng larawan ng pag-asa at kasiguraduhan sa kinabukasan at walang hanggan ng lahat ng taong nagtiwala at magtitiwala sa Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Muli ang talatang ito'y nananawagan sa ating lahat na ating gawin ang sinasabi ng Biblia. Tayo ay manampalataya, tayo ay sumunod sa Panginoong Diyos, isuko natin at ibigay ang ating buhay sa Kanya. Huwag na tayong mag-atubili pa, huwag na tayong umasa pa sa mga bagay na temporary dito sa mundo o mga bagay na maaaring magdala sa atin sa kapahamakan o sa kasalanan o maaaring sa idolatry. Doon na tayo pumunta sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesus upang ang mga pangako na binabanggit sa mga talatang ito ay ating makakamit sa bandang huli. So, ayan. So, kung ikaw naman ay mananampalataya na, sigurado ka na, muli, paulit-ulit kong binabanggit dito, gawin mong instrumento ang buhay mo para yung mga taong hindi pa nakakakilala sa Panginoong Hesus ay pagpalain din. Ibahagi ang Ebanghelyo. Gawin mong tagapagbahagi ng kaligtasan ng iyong sarili. Okay. So, punta po tayo sa verse 9.
Isaiah 25 verse 9, sasabihin ng lahat sa araw na iyon, siya ang hinihintay nating Diyos na sa ating magliligtas. Siya si Yahweh na ating inaasahan. Magalak tayo at magdiwang sapagkat tayo'y kaniyang ililigtas. And it shall be said in that day, Lo, this is our God. We have waited for Him and He will save us. This is the Lord. We have waited for Him. We will be glad and rejoice in His salvation. So, yung kaligtasan ay mangyayari, mai-enjoy ng lahat. Muli ang talatang ito ay nagpapahayag ng awit ng papuri ng mga mananampalataya. Ilinalarawan dito ang damdamin ng pagsasaya at kagalakan dahil sa pagpapalayang buhat sa pagkabihag sa kasalanan at kamatayan. Mararamdaman natin dito ang ligaya ng mga tao gaya rin ng binabanggit sa kabanatang 1, sa talatang 1 ng kabanatang ito. Dahil sa kaganapan ng tagumpay ng kaligtasan. Ang lahat ng napakaraming pangako sa banal na kasulatan ay nagaganap o natutupad sa panahong ipinahayag ang talatang ito. O mangyayari ang talatang ito. Ito ang wagas at dalisay na kaligayahan ng kaligtasan ng mga taong nanampalataya sa Panginoong Diyos. The consummation of the promised salvation. Sama-sama, ipinapahayag ng mga tao ng Diyos na siya ang kanilang Diyos. Ang kanilang relasyon sa Kanya ay ilinalarawan sa pamamagitan ng paghihintay sa Kanya. Gaya natin na nananampalataya sa Kanya, ang mga taong nagtitiwala sa Panginoon ay naghihintay sa katuparan ng Kaniyang mga pangako. Naghihintay sila na iligtas sila ng Panginoon o maganap ang mga ipinangako noong pangunang panahon. Sa ngayon ay matutupad na at the fulfillment of these prophecies at napatunayan na sulit ang naging pagtitiyaga at paghihintay. Ang kanilang pananampalataya sa hindi nila nakikita ay napatunayan sa sandaling ito. Napakayaman at napakalalim ng simbolismo sa talatang ito. Ang deklarasyong siya ang hinihintay nating Diyos ay nagpapahiwatig ng pagkilala sa soberanya at kapangyarihan ng Diyos. Sinasalamin nito ang malalim na pakiramdam ng pagpipitagan at paghanga sa kung sino ang Diyos at kung ano ang kaya niyang gawin at ipatupad ang patupad. Magandang gabi sa aking kaibigan at kaklase, si Kevin. Ang pariralang nasa ating magliligtas, siya si Yahweh na ating inaasahan, ay nagpapakita ng pagtitiis at pagtitiwala na ilinalagak o ilinalagay ng mga tao sa Diyos. Ito ay nagpapahayag sa kahalagahan ng paghihintay at ang pagtingin sa pag-asa ng kaligtasan na kanyang ipinangako sa tao. Ang larawan ng pagpapasya at kagalakan sa panahon ng kaniyang pagliligtas ay nagpapahayag ng kagalakan at pagdiriwang na dulot ng karanasan sa pagliligtas ng Diyos. Ito ay naghahatid ng pakiramdam ng labis na pasasalamat at papuri para sa pagtubos na ibinigay ng Diyos. Pagdating ng panahon na to, wala tayong ibang maiisip kung hindi magpasalamat o magpuri. So at least alam na natin kung ano yung magiging behavior at attitude natin pag nangyari ito sa kapanahunan, pag tayo ay dinala na ng Panginoon sa ganitong aspeto. Ito ay naghahatid ng pakiramdam ng labis na pasasalamat at papuri sa pagtubos na ibinigay ng Diyos. Ang simbolismong ito ay isang magandang paalala ng pagbabagong kapangyarihan ng pagliligtas ng Diyos at ang malalim na epekto nito sa buhay ng kaniyang mga tao. Sa pagtatapos ng talatang ito, muli ay ipinapahayag ang pag-asa, pagtitiwala at kagalakan sa pagliligtas ng Diyos. Sinasakop nito ang mga pangunahing tema ng paghihintay sa Diyos, pagkilala sa kanyang soberanya at pagdiriwang ng kanyang katapatan. Ang simbolismo sa talatang ito ay nagpapalalim ng kahulugan nito at sumasalamin sa mga mananampalataya na nakatagpo ng kaaliwan at paglalagak ng tiwala sa mga pangako ng Diyos. Ito ay nagsisilbing isang paalala na ang Diyos ay laging tapat,
upang tuwarin ang kaniyang salita. Ang kanyang kaligtasan ay nagdudulot ng di masusukat na kagalakan sa mga nagtitiwala sa kanya. Bilang pagtatapos sa ating talakayan sa gabing ito, muli ay ipinapaalala ang dalawang bagay. Una, ang lubusang pagpuksa o pagtatapos ng Diyos sa paghihirap ng tao. Paghihirap na nararanasan ng ating espiritu at kaluluwa at nagbibigay ng kabalisahan sa ating pisikal na katawan. Sa sitwasyong ito ay papawiing lahat ng Diyos. Aalisin niya ang lahat ng nagbibigay sa atin ng kahihiyan at bumibihag sa atin sa pagkaapi sa kasadlakan, bunga ng pagkabihag sa kasalanan. Ang lahat ng ito ay lubos na tatanggalin ng Diyos. Pangalawa, bilang resulta ng lahat ng katuparan at ng sukdulang biyaya ng Diyos, ang mga tao'y magpupuri at aawit bilang kapahayagan ng pasasalamat at kagalakan sa katuparan ng pangako ng Diyos. Muli, bago tayo matapos talakayang ito, uulit-ulitin ko ang panawagan ng banal na kasulatan. Panawagan ni Isaiah, panawagan nating lahat ng mga lingkod ng Panginoon. Mga kapatid, kaibigan, kasama, lahat ng mga nandirito sa pagtalakay na ito o yung iba pang makakapanood ng video nito matapos ang talakayan. Ang iba na nasa kasalukuyan ay wala, maaring hindi natin kasama ngayon, pero sa mga susunod na pagkakataon, maaring mapanood nila yung video para sa inyo din pong lahat ito. Yung mga ibang makakapakinig sa mga susunod na panahon at pagtalakay dito. Ang tanong, kayo ba'y nakakaranas ng mga kabigatan sa buhay? O mga kawalan ng pag-asa, mga kabigatan, mga bagay o damdamin na hindi maipaliwanag? Ito na ang panahon upang ilagak natin ang pagtitiwala sa Panginoong Diyos. Manampalataya sa pamamagitan ng Panginoong Hesus at nang sa huli ay magkakasama-sama tayong magpupuri at aawit sa kabundukan ng Diyos. Yung binabanggit doon sa verse 1. At nang sa huli ay magkakasama-sama tayong magpupuri sa kaniyang harapan. Face to face, makikita natin siya at makakaharap. Iyon yung culmination ng ating pananampalataya, kung saan ipapatupad na niya ang kanyang mga pangako sa atin. Nananawagan ng Panginoon sa lahat ng hindi palubusang nananampalataya sa Kanya. Ibigay mo ang buhay mo sa Panginoon. Hindi ko kayang ipaliwanag ang lahat ng biyaya, lahat ng kaligayahan at mga pagbabago na nagganap sa buhay ko simula nang ako'y manampalataya sa Panginoon. Nang ipagkatiwala ko yung buhay ko personally sa Panginoon, mahigit ng 20 taon ang nakalipas. Napakarami kong naranasang problema at kahirapan at kabigatan sa buhay, lalo na sa aspeto ng paglilingkod bilang pastor. Pero ang isang bagay na kaya kong sabihin, kaya kong patunayan sa inyong lahat, nakaranas ako ng napakaraming hirap, sakit at bigat. Subalit sa kabila ng lahat ng mga karanasan ito, matibay akong hawak-hawak ng Panginoong Diyos. Kailanman, hindi niya hinayaang ako'y malaglag at mapahiwalay sa Kanya. Kapatid, nagkakaroon ka ba ng pagdududa? Kaibigan, ito na ang panahon na ilagak mo ang parehong pananampalataya sa Panginoong Diyos. At nang sa huli ay maranasan mo ang walang hanggang kaligayahan, kapayapaan at pagkalinga ng Panginoong Diyos. So yun mga kapatid, maging instrumento tayo at ibigay natin ang buong pananampalataya sa Panginoon. Ang ating pong pag-aaral na to ay araw-araw nating ginagawa, biyaya ng Panginoon, nawa ay hindi dumating yung panahon na ito ay mawala o maputol at palagi sana tayong magkasama-sama sa pag-aaral na ito. Bukas, parehong oras, alas 7 ng gabi, ay magkikita-kita tayo uli at tatalakayin natin ang huling bahagi ng chapter 25 verses 10 to 12. Yan, so sama-sama po tayo uli by 7 o'clock. Mag-join tayo uli sa ating talakayan dito sa Facebook Live na ating ginagawa. Araw-araw po ito at ito'y napakalaking biyaya na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Okay, sa atin pong pagkatapos, samahan po ninyo ako sa panghuling panalangin. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, salamat po muli Ama sa katatapos naming pag-aaral. Patuloy mo kaming samahan, patuloy mo kaming gabayan at pangunahan. Ang mga tao, ang mga kapatid, Panginoon at kaibigan na nakasama namin sa gabi pong ito, ikaw po ang patuloy na magkalinga sa kanila.
Kilala mo sila, alam mo ang laman ng puso nila, alam mo ang katotohanan ng kanilang pananampalataya. Tulungan mo ang bawat isa, Panginoon, na tunay na magkaroon ng pananampalatayang wagas at dalisay sa iyo at maging instrumento rin, Panginoon, ng pananampalataya ng ibang mga tao. Upang sa pagdating ng katuparan ng mga propesiyang ito na aming pinag-aaralan, ay ma-enjoy din namin ang buhay na walang hanggan. Ang lahat ay maka-enjoy ng lahat ng ito at makasama namin doon sa bundok kung saan ang kasama at mangunguna ay ang Panginoong Jesus. Panginoon, maraming salamat. Pagpalain mo ang bawat isa, ibigyan mo ng kapahingahan ngayong gabing ito. Ikaw na po ang patuloy na manguna at palagi ang Panginoon, mabigyan ka namin ng kapurihan at karangalan. Salamat po, dakilang Diyos. Ito po ang panalangin namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, maraming salamat po uli sa inyong lahat. Mabol si Tita Amber. Salamat po, Tita. Si Tin. Salamat po. Nawa po ay lagi tayong magkasama-sama sa ating live discussion. God bless everyone. See you tomorrow. To God be the glory. Bye-bye po.